Alam mo ba kung gaano kalakas ang iyak ng sanggol sa gitna ng gabi? Yung tipo ng iyak na hindi mo alam kung galing ba sa tao o sa isang nilalang na matagal nang naghahanap ng katawan para balikan ang buhay na ninakaw sa kanya. Sa isang liblib na baryo sa Bicol, may mga gabi raw na maririnig mo ang iyak ng sanggol mula sa ilalim ng bahay o sa gitna ng taniman ng saging. Pero kapag sinilip mo, wala kang makikita. Maliban sa mga bakas ng maliit na paana, may mga kuko tulad ng sa hayop. Ito ang kwento ng isang ina. Nahuli na nang malaman na ang minamahal niyang sanggol ay hindi na tao. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Ngayon, ihanda mo ang sarili mo. Patayin mo muna ang ilaw dahil ito ang tiyanak ng Bicol, isang kwentong tunay na nangyari. Ayon mismo sa nagpadala ng liham. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marites. Isa po akong simpleng ina mula sa bayan ng Pulangi, Bicol. Matagal ko na pong gustong ibahagi itong karanasan ko. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, tuwing naririnig ko ang iyak ng sanggol sa gabi, napapahigpit pa rin ang hawak ko sa rosaryo. Nagsimula ang lahat noong ako'y buntis sa una kong anak. Masaya kami ng asawa ko noon, kahit mahirap ang buhay. Sa maliit naming bahay sa tabing bukid, tahimik ang gabi, maliban na lang kapag humihip ang malakas na hangin mula sa bundok. Pero isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, may kumatok sa bintana. Mahina lang pero sunod-sunod. Akala ko kapitbahay lang, kaya lumapit ako. Pagbukas ko ng kortina, may nakita akong anino. Maliit pero kakaiba ang hugis. Nakatayo siya sa may punong saging. Hindi ko maaninag ang mukha dahil madilim, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Nang sandali ring iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Simula noon, gabi-gabi akong ginugulo ng panaginip. Lagi kong nakikita ang isang sanggol, umiiyak, duguan, at may maitim na balat. Tapos may boses na bumubulong sa tenga ko. Ibigay mo siya sa akin! Akin ang bata! Paggising ko, pawis na pawis ako. Akala ko bangungot lang, pero nang lumaon, napansin kong lumalalim ang mga mata ko. Madalas din akong makaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Ang sabi ng hilot, baka raw kinukulam. Pero may isang matandang babae sa kabilang baryo, si Aling Rosa, ang nagsabi sa akin, Hindi kulam ang meron sa'yo, iha. May nilalang na gustong kunin ang dinadala mo. Kinabahan ako. Pero wala akong magawa kundi magdasal. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko malilimutan ang gabi bago ako manganak. Habang nagbabantay ang asawa ko sa labas, narinig kong muli ang iyak ng sanggol. Pero hindi ito galing sa tiyan ko, kundi sa ilalim ng bahay. Malakas, parang may halong galit. At kasabay noon, amoy dugo ang hangin. Nang silipin ni Lando, ang asawa ko, bigla siyang napasigaw. Marites, may gumagapang sa ilalim ng bahay. Nang silipin namin, may nakita kaming maliit na nilalang. Balat niya ay kulubot, kulay abo, at may mahabang kuko. Nakangiti ito habang nakatingin sa tiyan ko. Doon ko lang naramdaman ang tunay na takot. Dahil habang nakatingin ako sa kanya, bigla siyang tumawa ng mahina parang sanggol, na demonyo at nagsabi ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mula noon, alam kong hindi na magiging normal ang buhay namin. At hindi ko alam kung makakayanan ko pang iluwal ang batang iyon. Ilang araw matapos naming makita ang nilalang na iyon sa ilalim ng bahay, nagsimula nang magbago ang paligid. Laging malamig kahit tirik ang araw. May mga pagkakataong parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa labas. Ang mga manok namin, isa-isa ring namamatay, na parang may pumapatay sa kanila sa gabi. Sabi ni Lando, baka raw hayop lang iyon mula sa gubat.
Pero alam kong hindi. Kasi tuwing hating gabi, naririnig ko pa rin ang mahina at paulit-ulit na iyak ng sanggol sa labas ng bahay. Minsan, sobrang lapit ng iyak na parang nasa tabi ko lang. Dumating ang araw ng panganganak ko. Malakas ang ulan at halos walang makapunta para tumulong. Si Aling Rosa lang ang naroon para maghilot. Habang nagle-labor ako, biglang tumahimik ang paligid. Walang kulog, walang hangin. Tanging ang tinig ni Aling Rosa ang naririnig kong nagdarasal. Nang mailuwal ko ang bata, ang unang narinig ko ay ang malakas niyang iyak. Pero kakaiba. Parang hindi tunog sanggol. Parang sigaw ng hayop. Nang una ko siyang makita, nanginginig ako. Maputi siya pero may maiitim na marka sa leeg at dibdib. Parang sinunog. Nakatingin siya diretso sa akin. At kahit bagong panganak, para bang may alam na siyang masama. Kinabukasan, hindi ko na siya narinig umiyak. Tahimik lang siya sa duyan. Masyado siyang kalmado at minsan ay nakangiti kahit tulog. Sabi ni Lando, baka swerte raw dahil hindi iyakin. Pero ramdam ko ang lamig tuwing tinitingnan ko siya. Isang gabi, nagising ako sa ingay sa labas. May parang kaluskos tapos amoy na bubulok na karne. Tinilip ko si Lando, tulog na tulog. Paglingon ko sa duyan, wala na roon ang bata. Napasigaw ako. Hinanap ko siya sa buong bahay hanggang sa marinig ko ang mahinang tawa mula sa ilalim ng sahig. Nang lumapit ako, tumigil ang lahat ng tunog. Tahimik. Tapos bigla kong nakita ang duyan. Dahan-dahang gumagalaw mag-isa. Pagbalik ni Lando, nanginginig ako. Wala akong masabi. Pero nung sumunod na gabi, siya naman ang nakarinig. Marites, may umiiyak sa labas. Pagbukas niya ng pinto, may nakita siyang maliit na nilalang, basa ng ulan. Nakatayo sa harap ng bahay. Nakatalikod ito, pero kita ang dugo ang mga paa. Nang lumapit siya, bigla itong humarap at halos mamatay siya sa takot. Mukha ito ng aming anak, pero ang mga mata, itim na puro puti sa gitna. At nangangitian siya nito, may mga ngipin na matutulis parang aso. Papa? Nang gabing iyon, doon namin naunawaan. Hindi namin nailuwal ang isang sanggol, isa siyang tiyanak. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging normal ang lahat. Ang aming anak, ang tiyanak, ay hindi na umiiyak, hindi rin kumakain. Pero sa bawat umaga, may dugo sa paligid ng duyan. Una, akala ko sugat lang niya. Pero nang tumagal, napansin naming nawawala ang mga sisiw, pati ang pusa ng kapitbahay. Isang madaling araw nagising ako sa tunog ng pagngasab. Parang may nginangat-ngat sa may silong ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit habang bitbit ang lamparang may mahina ng apoy. Nang sumilip ako sa siwang ng sahig, halos mabitawan ko ang lampara. Ang anak ko, nakadapa sa katawan ng pusang paborito ni Lando. Nilalapa niya ito gamit ang maliliit pero matutulis niyang nangipin. Tapos, nang maramdaman niyang nakatingin ako, dahan-dahan siyang tumingin pataas, nakangiti, habang tumutulo ang dugo sa bibig niya. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Rosa. Umiiyak ako habang nagsusumamo ng tulong. Hindi ordinaryong tiyanak ang anak mo. May kaluluwa itong nagmula sa isang sanggol na ipinaglihi sa kasinungalingan at kasalanan. At kung hindi ito masusunog bago lumipas ang 7 gabi, kakainin nito ang kaluluwa ng ina na nagluwal sa kanya. Gusto kong hindi maniwala. Pero pag uwi ko, may nakita akong nakaukit sa dingding, parang kuko ng bata ang ginamit. Isang salita lang ang nakasulat. Mama. Kinagabihan, nagpasya akong ilabas ang bata at ibigay kay Aling Rosa para sunugin. Pero habang tulog si Lando at kinuha ko ang duyan, bigla kong naramdaman ang mabigat na hangin. May bumubulong sa tenga ko. Huwag mo akong iiwan, Mama. Nang tumingin ako sa duyan, wala na roon ang bata. Narinig ko na lang ang mahinang halakhak mula sa bubong. Pagtingala ko, nakita ko siya.
Nakatayo roon, basang-basa, at nakangisi habang nakatingin sa akin. Pagkatapos noon, nagsimula na ang mga gabi ng dugo. Araw-araw, may nawawalang hayop. Si Lando mismo ang hindi na bumalik. Lumipas ang 3 gabi. Tahimik ang paligid. Pero sa ilalim ng bahay, rinig ko ang mahinang iyak ng sanggol. Kasunod ng pamilyar na boses ni Lando. Tulungan mo ako, Marites. Hindi ko alam kung nasisiraan na ako ng bait o kung nilalaro lang ako ng nilalang na iyon. Pero alam kong kailangan ko nang tapusin ito. Dahil kung hindi, baka ako na ang isunod ng anak kong halimaw. Ang gabing iyon, ang pinakamatinding bangungot ng buhay ko. 3 araw nang nawawala si Lando at ako na lang ang naiwan sa bahay. Hindi na ako natutulog. Kahit ang liwanag ng gasera, parang hindi na nakakapagbigay ng ginhawa. Laging may malamig na hangin. Laging may aninong dumadaan sa labas ng bintana. Isang gabi, dumating si Aling Rosa. Pagod at hingal, may dala siyang sako at isang lumang krusipisyo. Agad niyang sinindihan ang 3 kandilang itim. Sabi niya, iyon daw ang huling paraan para mapalayas ang nilalang. Marites, kapag nagsimula ang dasal, huwag kang lilingon kahit ano pa ang marinig mo. Kapag lumingon ka, kukunin niya ang kaluluwa mo. Tumango lang ako, kahit nanginginig. Umupo kami sa gitna ng bahay. Sinimulan ni Aling Rosa ang dasal, mahina at mabagal. Parang umaalingaw-ngaw sa paligid. Habang tumatagal, lumalakas ang hangin. Gumagalaw ang mga kurtina at unti-unting namamatay ang mga kandila. Bigla kong narinig ang iyak ng sanggol. Pero iba ito, malalim, galit at puno ng poot. Mula sa ilalim ng bahay, unti-unting tumataas ang tunog hanggang sa parang nasa tabi na namin. Mama? Nang marinig ko yon, napaiyak ako. Boses ng anak ko iyon. Boses ng sanggol na pinangarap kong buhayin. Pero alam kong hindi na siya tao. Nang mapansin ni Aling Rosa na umiiyak ako, Huwag kang lilingon, Marites. Hindi siya ang anak mo. pero huli na. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa paa ko. Niyakap ako mula sa likod. Mabigat, mabaho. Tapos may bumulong sa tenga ko. Bakit mo ako iniwan, Mama? Napaikot ang ulo ko sa takot. At doon ko siya nakita. Ang tiyanak, duguan. Nangingitim ang balat. Nakangisi. At may mga mata ni Lando. Oo, mga mata ng asawa kong matagal nang nawawala. Napasigaw ako habang patuloy si Aling Rosa sa pagdarasal. Biglang nagliyab ang mga kandila at nagliwanag ang buong bahay. Umalingaw-ngaw ang huling dasal niya bago siya bumagsak sa sahig. Ang tiyanak ay sumigaw, napaso sa liwanag at unti-unting natunaw sa harap ko. Pagkatapos noon, amoy sunog na laman ang buong paligid. Si Aling Rosa ay nakahandusay, wala nang buhay. Pero sa tabi niya, may iniwan siyang papel. Nakalagay doon ang huling babala. Ang nilalang ay hindi tuluyang mamamatay hanggat hindi mo isinasara ang pinto ng kasalanan. Hanapin mo ang pinagmulan. Kinabukasan, nagsimula akong mag-imbestiga. Dinalaw ko ang matandang kumadrona na unang tumulong sa akin. Doon ko natuklasan ang katotohanan bago pala ako nabuntis. May babaeng namatay sa panganganak sa mismong lupang tinatayuan ng bahay namin. Wala siyang libing at walang nakipaglamay. At doon ko naintindihan, ang tiyanak na yon ay kaluluwa ng sanggol na pinatay ng ina. Sa mismong lupang kinatitirikan ng aming tahanan. Matapos kong malaman ang pinagmulan ng sumpa, nagpasya akong puntahan ang lumang bahay kung saan daw namatay ang babaeng iyon. Nang dumating ang kumadrona na nagsilang ng isang sanggol at saka pinatay ang bata sa galit. Nasa gitna ito ng masukal na taniman. Halos gumuho na sa kalumaan. Bitbit ko ang krusipisyo ni Aling Rosa, 3 kandilang itim at isang maliit na bote ng banal na tubig. Gabi kong pinili ang oras dahil sabi ni Aling Rosa sa kanyang liham, doon daw lumalakas ang kaluluwa ng tiyanak. Kailangan ko raw harapin ito bago tuluyang mapasok ang katauhan ko. Pagdating ko roon,
Tahimik ang paligid. Sa loob ng bahay, amoy alikabok at bulok na kahoy. May duyan pa ring nakasabit, lumang-luma, gumagalaw ng dahan-dahan kahit walang hangin. Nilagay ko ang 3 kandila sa sahig at sinindihan isa-isa. Pagkasindi ng huli, biglang narinig ko ulit ang iyak ng sanggol. Mula sa labas, papalapit ng papalapit. Mabagal, mahaba at puno ng galit. Lumalakas ang hangin at sa pader, isa-isang naglitawan ang mga marka ng kamay na duguan. Tapos ay bigla siyang lumitaw sa harap ko. Ang tiyanak, duguan. Nangingitim. At ngayon ay mas malaki na. Parang batang 3 taong gulang. Ang mga mata niya ay purong puot. At ang boses niya, halong tinig ng sanggol at matandang babae. Bakit mo ako iniwan, Mama? Nanginginig ako pero itinaas ko ang krusipisyo. Hindi kita anak. Hindi kita dinala sa mundong ito. Kung hindi mo ako anak, sino ang magmamahal sa akin? Bigla siyang sumugod. Tinabuyan ko siya ng banal na tubig at sabay dasal ng ama namin. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya at sa bawat salita ng dasal, unti-unti siyang natutunaw. Hanggang sa huling sandali, Hindi pa tapos. pagkatapos noon, muling nagliwanag ang buong paligid. Nawala ang hangin at ang bahay ay tuluyang gumuho. Ako'y nakaluhod sa lupa, umiiyak at ramdam kong gumaan ang paligid. Sa mga sumunod na araw, lumipat ako ng tirahan. Hindi na ako bumalik sa lumang bahay namin ni Lando. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasaan ang kanyang katawan. Pero sa gabi, minsan naririnig ko sa hangin ang boses niya mahina, pero mapayapa. Ang lupang iyon sa Pulangui ay iniwan na ng mga tao. Walang gustong tumira doon. Sabi ng mga taga-barangay, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may maririnig pa ring iyak ng sanggol sa hangin. Pero ako, kapag naririnig ko iyon, hindi na ako natatakot. Dahil sa puso ko, alam kong natapos na ang sumpa. At kung may natira mang kaluluwa sa lugar na yon, siguro ay isa na lang siyang aninong naghahanap ng kapatawaran. Ang kwento ng tiyanak ng Bicol. At kung sakaling makarinig ka rin ng iyak ng sanggol sa gabi, huwag ka nang lumapit, baka hindi na tao ang umiiyak. Ngayon, natapos na po natin ang kwento ng tiyanak ng Bicol. Isang karanasang hindi basta-basta malilimutan. Ang lupang iyon, ang bahay na iyon, at ang mga aninong naglaho, ngunit naiwan sa alaala. Patunay na may mga bagay sa mundo na hindi natin dapat galawin. Kung naramdaman mo ang lamig, ang pangamba, at ang takot habang pinakinggan mo ang kwentong ito, tandaan mo, hindi ito katang-isip lamang. Sa mga liblib na lugar, sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, maaaring may mga nilalang na nagmamasid sa iyo, naghihintay ng pagkakataon. At tandaan, sa susunod na gabi, kapag narinig mo ang iyak ng sanggol sa dilim, huwag mong lilingon. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Manatiling ligtas at mag-ingat sa dilim.